Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin napakarami po no. Sa loob at sa labas ng Itbulaga pag-uusapan po natin yan. And unahin po nating talakayin ang tungkol dito sa review po ng La Cuachera Lovers na re-repost po ng MediaQuest and ng AFT. Binigyan po ang The Kingdom movie po ni Bossing Vic Sotto ng 9 out of 10. Sabi dito, The Kingdom 2024, second best picture and film deserve all the credit na nakuha niya since it was a decent movie overall. Ang ganda ng concept as in dinala tayo sa ibang klaseng Pilipinas which they sold perfectly. Yung mga term, yung lalim ng wika at created history ay pinag-isipan ng mabuti at I think the audience appreciated the idea they presented. The production design was also a plus dahil kita mo naman na detalyado. Astig din yung paglatag ng kwento at hindi ko naramdaman na mahaba yung movie which is 2 hours and 15 minutes. Andun din yung mga twists and surprises na dala ng pelikula. The cast were superb. It was different Vic Sotto na seryoso lang simula umpisa. Isang beses lang ang attempt sa comedy pero it was worth it to see naman Bossing in a role like this. Ibang Piolo Pascual din naman yung makikita nyo dito and he still look charming kahit medyo kakaiba yung role niya dito. For the supporting cast, ang ganda at husay ni Zo Ramirez dito, sobrang bagay ng role niya at talaga namang susundan mo yung karakter niya dito. Effective din si Christian Reyes at Sid Lucero, nakakapitan mo din yung characters nila dahil sa kanilang performance. Mahirap magsabi ng madami since baka ma-spoil ko yung ibang details. The Kingdom is really a fun film na kahit political theme, hindi ako nabagot dahil maayos at entertaining yung kwento. It has a remarkable cast led by different Vic Sotto and Piolo Pascual as one of the highlight for this film. So ayan po, binigyan po ang The Kingdom ng 9 out of 10. Kayo ba mga Kadabarkads, napanood nyo na po ba ang The Kingdom? Naku, wag na wag nyo po itong palalagpasin. Showing pa rin yan sa lahat ng sinihan nationwide. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa movie na Against, syempre, no, dito po sa Tito Vic and Joey. Ito po ang komento ng ilan. Nangangamoy gulo sa entertainment world. Vic Sotto versus a certain Daryl Yap. Popcorn plus coffee please. And babasa po natin dito sa comment section naturang post. Diyan mga ngani buhay niya, kinalaban niya Sotto brother. Isang mali niya lang dyan, yari siya. Dapat yung kwento ng pelikula niya, ayusin niya pag nagkamali talaga siya, kung hindi kulungan, cemetery daw ang bagsak nito. So dalawa lang yung bilang ano. So dapat po talagang ayusin ni Daryl Yap yung kwento or yung pelikula na ilalabas niya for 2025. Dahil matagal na pong tapos ang kasong yan and possible na pag hindi niya po inayos yan, siguradong may kalalagyan dito si Daryl Yap. Sabi nga dito sa X, this movie can only result in two things. Number 1, Vic Sotto lawsuit against Daryl Yap if the premise of this teaser persists throughout the movie. Number 2, if Gina Alahar character as Charito Solis turn her back against Pepsi and she turned out to be on Vic Sotto's side, is a massive disrespect to the dead. So in short, delikado po talaga, no, itong movie na pinaplano ni Daryl Yap. No, matindi po ang kahantungan nito pag di niya talaga ito inayos. Samantalang good news mga Kadabarkads, dahil visible na po ulit ang original FB page and IG pages po ng Itbulaga, no? So itong Itbulaga na page dito po sa Facebook, merong 20 million na followers, samantalang itong Instagram naman ay nasa 2.5 million
followers. So, nakakatuwa lang dahil unti-unti na pong naibabalik, no, sa TVJ and sa Itbulaga yung kanila talaga. And hopefully, magamit na po ng Tito Vic and Joey ang Facebook page na yan and syempre yung Instagram. Pero mga tao kasi nasanay na sa TVJ na page, no? Parang mahirap ata mag-adjust doon kasi maraming nakakaalam na etong 20 million na followers sa Facebook ay nakuha po ng Tape Inc. And siguro kung gagamitin to ng TVJ, siguro matinding anunsyo dapat, no, nang sa ganun ma-aware ang lahat na Tito Vic and Joey na ang humahawak ng naturang page. Samantalang sa mga nagtatanong naman po kung totoong magsasampa po ng kaso etong si Bossing and syempre si Boss Joey De Leon, possible na magsampa po yan lalo na pag nilabas na yung movie, no, and talagang nadiin sila doon and naiba yung kwento. Nako, sigurado yon mga Kadaberkads na magsasampa sila ng kaso dito. Pero until hindi pa nila inilalabas yung mismong buong movie na yan or na ba yung magiging takbo nito and pag na-review na yan ng MTRCB, hindi na po yan ilalabas. Lalo na kung Tito Vic and Joey ang nadidiin dito sa moving to. Kasi alam naman natin, di ba, natapos na. Matagal na pong tapos ang case na yan. And pinabura na din po ni Tito Soto yung mga article na kumakalat sa mundo po ng social media. Diba? Para hindi na po mag-circulate yung mga maling kwento. Pero ano to at eto na naman tayo. Parang binubuhay muli yung naging issue sa Tito Vic and Joey na wala naman pong katotohanan. Kaya sino po ang hindi magagalit nito? Kahit maging ako, kahit sino. Tapos na yung kaso, bakit muli pang bubuhayin? Diba? So tinuturing po ito ng iba na black propaganda, isang paninira po sa mga Soto, since malakas nga po ang mga Soto, no, sa politika. Ayan si Vico Soto. Andyan si Tito Soto na siyang pasok sa top 5 ng survey. And itong si Vico Soto naman ay maganda rin po ang image niyan and marami din po talaga ang nagmamahal dyan. Kaya pilit po nilang sinisira itong mga Soto. No? So kung sino man po ang nasa likod ng movie na yan, sana malaman din po natin. Dahil alam naman natin na hindi po magtatagumpay ang anumang plano or pinaplano po ng kalaban na paninira po sa Soto. Dahil kilala po natin ang Soto Brothers, talagang may paninindigan po sila at maganda ang kanilang imahe. Kaya pilit na dinodongisan, pilit na sinisira ng kalaban na gusto po silang ibagsak. Pero alam ko mga Kadaberkads, hindi kayo maniniwala sa kahit anong paninira po na likha ng kalaban dahil mas kilala po natin ang mga Soto, lalo na po si Bossing, si Tito Soto, si Vico Soto. So hanggang dito na lang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.